Hello guys, good afternoon. Andito rin ako sa labas. Naglalakad-lakad, exercise. Naka-akyat ako doon. Kaya pabalik ko ulit sa bahay. Itong kalsada na dinadaanan ko ay mahaba ito eh. Hanggang doon. At saka hanggang doon. Sa kabilang barangay. So dati ang project na dito is train. Ngayon, hindi natuloy, ginawa nilang bike lane, motor lane, ganon. Para sa matao, ganon ang ginawa nila yun dito. So, andito ko yun sa labas. Andito ako sa ilalim ng flyover. Tingnan nyo kung paano nila ginawa yung flyover dito. May poste, tapos sa ibabaw niya parang plato na malapad siya, tapos doon nakapatong yung mga mga buhos na mga bato. Papakita ko sa inyo kung paano nila ginawa dito yung flyover nila dito. Tingnan nyo, ayan, flyover yan, flyover yan. Tingnan nyo yung poste niya. Malapad na malaking poste, tapos sa ibabaw niya malaking plato. Parang plato na nakapatong sa sa buhos. Tapos nakapatong din yung mga niya para hindi ang tibay dito eh, kahit mga truck dito dumadaan, mga malalaki, hindi gumagalaw. Ayun, tingnan nyo tingnan nyo, parang plato parang plato. Tapos nakapatong yung buhos na simento, yung prefabricated na yan. Ang laki ng plato, gandun. Hanggang doon yung plato. Ito ang poste niya. Iyan ang nagdadala. Matibay. Siguro hanggang doon sa poste niyan, sa kabilang poste, mga 50 meters siguro. 50 meters ang diferensya o 60. Gano'n, 60. Ayan, ang laki ng buhos niya. Ang laki ng buhos niya. Parang plato. Parang poste. Parang may plato sa tuktok niya. Plato na gano'n, na malapad. Tapos doon nakapatong yung mga prefabricated. Dito kami naglalaro ng basketball. Ako dito naglalaro kasi walang parkingan doon sa kabila eh. Ako gumagamit ako ng sasakyan pag naglalaro ako. Yung anak ko, naglalakad lang sila kasi doon sila sa mas malapit. Ako, dito ako sa medyo mas malayo. Kasi nagdadala ako ng tubig. Nagdadala ako ng tubig at saka damit ko. Kaya sumasakay ako. At saka marami ang parkingan dito eh. Malapad ang parkingan dito. Andun ang parkingan Tingnan nyo. Yan. Diyan lang naglalaro basketball, basketball. Kaya maganda dito, libangan. Diyan ako naglalaro. Ginawa nilang sports na ito ngayon eh. Dati wala ito. Ngayon ay binago nila yung kalsada ng mahaba na dapat para sa daanan ng train
para magkukunik doon sa kabila para ma-accommodate yung mga tao, pero ginawa nilang ganyan. Daanan na yung sa pinakadulo, yun, kabilang kalsada yun, isang way lang yun. Yung pabalik doon sa kabila, doon sa kabila, doon sa kabila na ngayon. Dati magkabilaan ito, magkabilaan. Mayroon din siyang tennis, mayroon lang ng tennis dito. Pero mainit na ngayon nasa dagat na sila ngayon yung iba nasa bundok. Naglalakad-lakad din ako, exercise para pumayat ng konti. Gagayahin ko si itlog ng Pinoy. Meron din pimpungan dito. May pimpungan din dito. May upuan na rin dito sa tabi niya. Tatlo ang pimpungan dito. Meron din para sa skateboard. Nung malit yung anak ko noon, yung lalaki, mahilig mag-skateboard. Dalawa yung skateboard niya sa bahay. Dahil nga ayaw niya lang mag-skateboard, yung isa, ipinabigay ko doon sa pinsan niya. Pero yung isa, sa bahay, yung skateboard niya. Mahilig siya mag-skateboard noon Mahilig sila mag-skateboard noon dito. Kaya andyan yung skateboard Ayan. Diyan sa nag-skateboard. Ito, kalsada ito. Makalsada, pag mahaba ito Ayan, skateboard. Walang galong tao ngayon dito kasi sobrang init. Yung iba nasa dagat. Mas gusto nilang nasa dagat sila. O yung iba nasa bundok. Pero sa hapon, marami pa rin tao rito sa hapon dahil nga yung iba nagtatago lang sa loob ng bahay nila. Tayo lumabas sa sobrang init. Ako, sarili ako sa mainit kaya okay lang dahil nga mainit naman ng atmosphere sa atin Actually nasa city kami kaya walang gubat dito walang gubat, walang bundok kasi bundok nito sa amin na pinatag lang kaya ayun yung bundok. Ayan yung bundok. Nasa bundok. Nasa bundok na nga kami. Meron pang mas bundok doon sa taas. Kung nasaan ang location namin is 350 yata. 350. Above sea water. Mataas ang altitude namin kaysa sa dagat. Doon sa bundok 1,100 meters above sea water doon. Presko doon pag hapon pupunta kami doon pag summer na. Nagbabarbecue, nag-iihaw kami. May mga trabaho kasi sila Yung iba, may mga trabaho. May trabaho pa. Kaya sa August pa ang dito, bakasyon kung tawagin. Ayun na, yung isang basketball nandoon, diyan nagbabasketball yung anak ko. Pag dumarating siya sa susunod papasok ko doon sa tuktok ng bundok na yun. Castle
Dati no, nung una panahon, may hari daw dito eh. Kaya kaya mayroong kastelo doon sa taas. Dati walang bayad yun eh. Pero ngayon, inayos nila, may bayad na. Tapos, ginawa nilang, pag mayroon yung mga activities, ginagawa nilang, tawag mo dito, yung palabasan ng kung anong bagay. May nagpapalabas sila doon. Kaya may interest na rin doon. Pero, kahit sa baba ka lang naman doon eh. Bundok yun eh. Makikita mo na buong ito. Buong Cosenza. Sa isang beses, punta tayo doon. Karamihan dito, puro electric bike na lang ginagamit nila doon. Wala nang mountain bike kayo dito. Puro electric bike na ngayon lahat. Dati noon, tuwing hapon, lagi kami nagbibisikleta dito. Mapamangkin ko. Ganon, tuwing Sabado, tuwing Linggo, nagbabike kami. Pero nung lumaki na sila, ayaw na magbisikleta. Ngayon, puro electric bike na lahat ang mga bisikleta dito at saka yung monopattern kung tawagin. Ewan ko kung anong tawag doon sa English. Nahihirapan na ako magsalita eh. Nahaluan ko na yung salita dito. Kaya ako'y nahihirapan magsalita dahil nasanay na ako sa language dito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam na kung anong pangalan nun. Mas matagal na ako dito eh, kaysa sa atin sa Pilipinas eh. Ito yung malambot ito oh. Parang carpet. Oh. Diyan nagbabasketball yung anak ko. Kasi malapit na kami dito sa bahay eh. Malapit ang bahay namin na dito. Mas malayo doon. Ha? Problema kasi dito walang parkingan eh. Kaya mahirap. Paparking ka doon, baka mamaya magbulta pa. Mayayari ka pa. Diyan naglalos na pungpong. Mga Pilipino dyan. Ay, mga Pilipino pala mo, no? Mga Pilipino doon, no? Pilipino mga Pilipino. Sak lang dito. Sak. Yan ang pinaka-famous na laro dito. Yung soccer na yan. Diyan ang station ng bus. Sa taas na yan, station ng bus. Magmula sa provincial, barangay to barangay, o kahit international na bus, dahil lahat sa taas. Diyan sa taas lahat. Malayo yung nalalakad ko. Kaya hinihingal na rin. Yan. Yung simbahan na yan, diyan nabinyagan yung anak ko nung maliit. Diyan sa bininyagan nung maliit yung anak ko lalaki.
Kaya ano, kaya nasa labas tayo. Kaya magpapayat tayo, mag-exercise para pumayat. Ayun sila. Puro building, oh. Ayan, oh. Puro building, mga bahay dito. Ang mga bahay dito ng mga subdivision ay nasa labas ng city. Kaya dito mga building at mga bahay dito, mga kondo. Parang kondo kung tawagin sa Pilipinas. Ayun na yung bundok. Op! Ayun na yung bundok. Palalakarin ko. Tubig yan. Malinis yan. Uy, ayaw mo ba ng gasolina? Tumaas ng gasolina. Tumaas ng bahagya. Tingnan nyo ang price ng gasolina dito. Ayan o. Ayan na, gasolina. Ayan ang price ng gasolina. Pag diesel, 1.63. Kapag super, 1.75. Berde yung berde. Yun ang price ngayon dito. As of now. As of recording. Kapag gasolina na ako eh. Mahaba-haba pa ito lang ko. Baka puno na. Ito yung radio station dito sa amin. Meron kaming radio station dito. 102.5 yata yan. 102.5 ang radio station namin dito. Nagpapatugtog din siya dyan ng English. Mataas din siya, oh. Mataas din siya, oh. Yan ang radio station namin dito. Radio station. Ayun na yung bundok. Yan. Kung tawagan yan dito, GRU. GRU kung tawagan yan dito. Hindi ko alam kung anong tawag yan sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Pero dito, yan. Kung tawagan yan dito, GRU. Ito naman, ito yung sasabi ko,
kanina na hindi ko alam ang pangalan. Ito, monopatine kung tawagin dito. Monopatine. Di kuryente din yan. Monopatine. Sa gobyerno yan. Mayroong card na isinasakyan. Solar yan. Pag kinuha mo yan na hindi ka nag-insert ng ng card mo, magwawangwang yan. Merong GPS yan. May GPS yan. Hindi mo pwedeng basta-basta kuhanin yan. May GPS yan. Isang beses may kumuha yan. Pinasok niya sa loob ng... Isang beses may kumuha nun. Yung monopatine, pinasok niya sa bahay nila. Mamaya dyan yung pulis. Kumakatok na yung pulis sa loob ng bahay nila. Kinuha nila yan. Mga Pilipino dito, marami silang mga ganyan. Ganyan ang binibili nila. Ako lang yata walang ganyan. Aha. Akala mo halaman pero damo yan. Hindi na tinatabas dahil maganda sa paningin. Ito rin akala mo halaman yan pero damo yan. Hindi lang na tinatabas dahil maganda ka sa paningin naman Maganda sa paningin Maganda. Ganda sa panangin Malapit-lapit na ako sa bahay. Ito Pilipino mga to. May gagawin na naman dito May gagawin naman sa dyan. Yun yung tulay. Ayun yung tulay. Yun yung tulay. Yun yung tulay na pinakamahal sa buong Europa. Sa buong Europe. Mayroon din isang mga tulay dyan, mga simple lang. Yung tulay na yan, yung mataas, yan ang pinakamahal na tulay dito sa buong Europe. It costs millions of euro ang ang presyo niyan. Pinakamahal dito sa buong Europe. Alam niyo kung bakit? Kasi napakaiksi lang yan. Napakaiksi lang. Para tumawid ka sa kabila, sa kabilang siguro mga 60 meters lang siguro. Napakalit lang kasi ang ilalim niyan ay lake ba tawag doon o river ang nasa ilalim niyan. Yung tubig na umagos, ano ba tawag doon, lake o river yun, hindi ko alam. May tubig na umagos diyan sa ilalim niyan. Napakaliit niyan, napakaliit. Siguro mga 50 to 60 meters lang yan. Napakaiksi niyan, napakaiksi, pero ganyan ang ginawa nila. Tingnan mo, napakataas yan ang ginawa nila. Napakataas, napakaganda at napaka-elegante. Kaya nga, yan ang pinakamahal na tulay dito sa buong Europe. Dahil ang price niyan at saka ang lapad niya napakaliit. Napakaliit. Mahaba-haba po. Sa dulo na ito, isang malaking supermarket. Kung saan ka pwedeng mag-grocery.
Ayun na yung mga bundok. Mga Pilipino. Namamasyal kayo? Nag-vlog ako eh. Ayun, mga bundok. Laki na na mo, ano? Bilis lumaki. Uh, عندي بلاط الدار خير من بلاط الشارع. لا حتى انا ما بحبش الشارع هذا ما تشوفوه فيه. ito yung home residence. Muntik pa ako natapilok na nga. Oh, meron din silang ginawang exercise dito. Okay na. So, malapit-lapit na tayo sa supermarket. Ito kalsada na to, meron silang inilagay yung seal ng region. Region pala yun. Yung gusto ko sabihin kanina. Mga bus ng provincial, regional, nga doon, mga expressway nga doon lahat, yung bus station. Dito, halo-halo na mga tao rito. International, maraming mga immigrants dito. Hindi lang mga Pilipino. Maraming mga maitim dito. Maraming mga population lang dito. Dumami bigla. Ito yung bagong gawa dito. Building na to eh. Bagong gawa yan. Building na yan. Yan ang anti-earthquake. Malalim ang ang poste niyan. Nasa 70 yata. 70 meters ang ilalim niya. Nakita ko nung ginagawa yan eh. Andito na tayo. Ito ang seal. Seal ng regional seal ng Calabria. Ito ang seal. Aha. Yan. Sa baba, Reggio Calabria, Vibo Valencia, Catanzaro, Crotone, Dula Cosenza, Castrovillari,
Cosenza, Crotone sa gilid. Yan ang seal. Ang bilis lang ginawa ito oh. Ayun na. Okay. Puputulin ko dito ang aking video. Kasi mahaba na. Okay. Another video. Thank you.